kamay lang po, pinti. Taas kamay lang po, police. Taas kamay lang, taas kamay. Taas kamay. Ayan, so hello, what is up mga kamata? Welcome back sa panibago nating video. Ayun nga, kung nakapansin nyo, no, mga kamata, dati nang nakataas yung kamay ni Tipsy D, no? So, ano siya, double meaning din. Okay, double meaning din yung pagtaas ng kamay. So, kung sa pag-TikTok nila mga kamata, is merong mga double meaning yung wordplay nila, di ba? So, na double meaning din yung pagtaas ng kamay. Unang meaning ng mga kamata, is nakataas siya ng kamay para siguradong walang daya yung raffle. Okay, pangalawa, pagtaas siya ng kamay, is pinataas talaga siya ng kamay ng mga pulis. Okay. So, ayan. Ano nga ba yung masasabi natin or komento natin dito sa video na naganap? Okay, sa live raffle ni Tipsy D, mga kamata. So, alam naman natin na online personality siya. Okay. So, yung breakdown kasi nito mga kamata, yung conclusion dito ng mga pulis is isa siyang online personality na sa tingin nila ay nanloloko ng tao. Although hindi naman yun yung kagustuhan ni Tipsy D na manloko ng tao, no? So wag nyong ano yan, no? So baka kasi isipin nyo na sinabi ko na nanloloko siya. No. Yun lang yung nangyayari sa sa side ng mga pulis o kaya ng gobyerno. Kasi kapag halimbawa wala ka kasing lisensya, hindi lisensyado yung pag-online raffle mo, di ba? So parang unfair nga kasi hindi naman lahat na nag-online raffle nahuhuli. Ang nangyari lang kasi ang kaibahan, online personality po si Tipsy D, kaya mabilis siyang nahuli. So ayun, tapos meron pa yung location, makikita yung location kung saan sila nagla-live. So ang bilis lang nahuli ng mga pulis or napuntahan. Okay, so hindi katulad ng iba na nag-online raffle, di ba? Hindi naman natin sila matutuntun. Okay, sa pag mga ganitong kasi sa side lang ng gobyerno natin mga kamata, explain ko lang, no? Ang ibig lang kasi nila sabihin dito is maybe kapag halimbawa hindi pinadala ni Tipsy D, diba nanalo ka diba sa raffle, tapos hindi nila pinadala yung team ni Tipsy D yung sasakyan na napanalunan mo, wala ka kasing habol doon. Bakit? Kasi wala silang lisensya, hindi naman sila lisensyado, hindi naman sila pinayagan ng gobyerno na mag-online raffle sa Facebook or hindi siya legal kumbaga. So sa side naman ni Tipsy D, although ibibigay niya naman, syempre kilala naman natin itong tao na to, so alam naman natin na hindi niya magagawa yun. Pero yun nga, sa side ng gobyerno is bawal siya. So meron nga nag-comment doon pag mga sangay ng gobyerno yung hawak ng pasugalan or ng mga online raffle or gambling na ganyan, okay lang, di ba? Kasi hawak ng gobyerno. Ibig sabihin, lisensyado kasi. Okay? Lisensyado kasi yung mga yun. Pero yun nga, sabi nga sa kasabihan natin, mga kamata, ignorance to the law excuses no one. Alright? Pero syempre dito parang ang hapde, medyo masakit lang to kay Tipsy D kasi nga, di ba? Pero yun, available naman to mga kamata. Nakasira na naman ng image ng idol natin na si Tipsy D. Pero yun, ano yung sa tingin nyo mga kamata, no? Ano sa tingin nyo yung dapat ba nangyari dito or dapat ba na-warningan muna sila Tipsy D? So, ignorante nga sila dun sa batas. No? Hindi mo natin alam kung alam ba talaga nila na dapat magpalisensya muna. Diba? Or dapat ma-credit muna ng gobyerno bago mag-online raffle. Kasi siguro inisip lang din naman nila na marami naman nag-raffle, so bakit di ko gawin? Marami ang kumikita. So, marami ang kumikita sa online raffle. Bakit hindi ko gawin? Ako pa kaya na napakarami kong followers. So, no? So, kung halimbawa ako si Tipsy D, ganun niisipin ko eh. So, yung kay Sinyo naman, malupit yung kay Sinyo. So, may pasok ko lang si Sinyo mga kamata. Dahil clothing line yung sa kanya, talagang pasok yun sa business talaga kasi kailangan mo talaga ng business permit para doon, 'di ba? etc. Yung kay Tipsy naman, siguro dahil akala niya online is wala nang papers or wala nang kailangan pasukin na na mga lisensya or dapat i-follow na batas. So, 'yun, pasok nga siya sa anti-cybercrime unit. Okay, so sa mga may hawak ng cybercrime. Alright, so yun lang mga kamatano. So let me know your thoughts sa comment section kung karapat dapat ba nahulihin siya or pagbigyan muna or dapat lang nahulihin siya. Ano sa tingin niyo mga kamata? Let me know your thoughts in the comment section and yeah, have a good day.